Sa simula ng pelikula, ipinakita ang eksena ng isang labanan sa pagitan ng mga puwersang rebelde at mga shogun sa Kyoto area. Nilalayo ng mga rebelde na makamit ang isang mapayapang revolusyon at ibagsak ang naghaharing partido ng shogun, na noong panahong yun ay lumikha ng bagong patakaran para sa mga dayuhang mga ngalakal. Ang gusot sa pagitan ng mga rebeldeng grupo at mga taga-suporta ng shogun ay nagpapatuloy mula pa noong 1864, at sa kasagsagan nito, natapos ang labanan ng talunin ng mga rebeldeng puwersa ang mga tropa ng shogun sa labanan sa Kyoto noong 1868. Naging matindi ang labanan, na nagresulta para maraming masugatan at masawi sa magkabilang panig. Ngunit sa bandang huli, nanalo sa laban ang puwersa ng mga rebelde, at nagawa nilang itaas ang imperial flag bilang simbolo ng simula ng panahon ng kapayapaan. Noong panahong yun, ang commander ng Shogun Support Troops ay isang lalaking nagngangalang Hajime Saito. Matapos ma-realize na natalo na ang mga tropa ng Shogun, nais ni Saito na makipagduelo sa huling pagkakataon sa isa sa mga miyembro ng rebelde, na kilala bilang isang cold-blooded slayer, o Batesai. Si Batesai ay isang samurai na kayang pumatay ng mga kaaway ng napakabilis ng hindi nasusugatan. Matapos makamit ang kapayapaan, ang Batesai na si Kenshin ay nagnanais ng umalis sa lugar. Ngunit si Saito, ang commander ng Shogun Support Troops, ay inimbitahan si Kenshin sa isang duelo dahil hindi pa natatapos ang kanilang nakaraang laban. Gayunpaman, mas pinili ni Kenshin na iwanan ang kanyang espada at tuparin ang kanyang pangako sa kanyang asawa, na hindi na muling papatay ng sinuman pagkatapos magsimula ang panahon ng kapayapaan. Itinusok niya sa lupa ang espada na kumitil sa buhay ng daan-daang tao, bilang senyales na ayaw na niyang maging isang Batesai. Nang makaalis na ang lahat, isa sa mga samurai mula sa mga tropa ng shogun, ang bumangon mula sa likod ng napakaraming mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Ang samurai ay naglakad sa daan-daang samurai na namatay sa battlefield, at hindi sinasadyang nahawakan ang espada ni Kenshin. Bilang isang samurai, naramdaman ng lalaki ang sakit sa espada, at narealize na ito ay espada ng isang Batesai na nakapatay ng maraming tao. Makalipas ang 10 taon, sa panahon ng kapayapaan, ang Japan ay pinamumunuan na ng isang emperador na nagngangalang Admiral Aritomo. Hindi tulad noong pinamumunuan pa ng Shogun Party ang Japan, ang sitwasyon ng bansa ay nagsimula ng umunlad. Ngunit noong panahong yun, isang mayamang negosyante na nagngangalang Takeshi, ang naging isa sa mga pangunahing kaaway ng gobyerno na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga Hapones. Si Takeshi ay isang negosyante, na yumaman sa pamamagitan ng pagbebenta ng opium, isang uri ng ipinagbabawal na gamot, sa mga dayuhan at mga mamamayan ng Japan. Isang araw, inutos ni Takeshi sa kanyang mga tauhan na maghanap ng isang drug compounder upang mas gumanda at mas bumilis ang kanyang produksyon. Ngunit dahil sa mga oras na yun ay nagdala sila sa kanya ng 2 gumagawa ng droga, plano ni Takeshi na patayin ang isa sa kanila upang wala siyang kompetisyon. Mula sa 2 gumagawa ng droga, pinili ni Takeshi na patayin ang lalaking gumagawa ng gamot at hayaang mabuhay ang babae na nagngangalang Megumi. Nang ma-realize na nasa panganib siya, ang lalaki ay tumakas sa lugar sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana ng opisina ni Takeshi. Nang hahabulin na sana ng mga tauhan ni Takeshi ang lalaki, pinigilan sila ni Takeshi, at inutusan ng kanyang Batesai na tugisin ang lalaki. Nang sumunod na araw, nakita ni Saito at ng mga pulis ang bangkay ng lalaki, at nagsimula ng investigasyon sa kaso ng pagpatay. Nang maghinala ang mga opisyal na ang lalaki ay pinatay ng isang Batesai, naramdaman ni Saito na ang kanyang killer ay isang pekeng Batesai dahil alam niya kung paano isinasagawa ng isang Batesai ang isang massacre. Samantala, ang tunay na Batesai na si Kenshin, ay nagulat nang makita ang isang police poster, na hinahanap ang isang Batesai na nakagawa ng mga pagpatay, at madalas na nananakot sa mga residente. Nang nakatutok si Kenshin sa pagbabasa ng anunsyo sa poster, isang magandang babae na nagngangalang Kaoru Kamiya, ang biglang tinutukan siya ng espadang kahoy. Inatake niya ito dahil ang akala niya ay si Kenshin ang Batesai na hinahanap ng mga pulis. Ipinagpalagay niya na si Kenshin ay nagdala ng mahabang espada na karaniwang pag-aari ng isang samurai at isang Batesai. Habang sinusubukang iligtas ang dala-dalang pagkain, iniwasan lang ni Kenshin ang pag-atake ng dalaga nang hindi man lang lumalaban. Sinabi ni Kenshin na isa lang siyang wanderer, at ang espadang dala niya ay may baligtad na talim para hindi magamit ang espada para pumatay ng ibang tao. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, humingi ng paumanhin si Kaoru at ipinahiram ang kanyang panyo upang linisin ang kanyang damit.
Sa kabilang banda, pumunta si Saito sa headquarters ni Takeshi upang questionin siya, dahil nagsususpecha siya na si Takeshi ang nagpadala sa Batesai upang patayin ang lalaki kanina, isang kaso na kasalukuyan ng iniimbestigahan ng pulisya. Ibinunyag ni Saito na ang lalaking napatay ay talagang isang undercover na pulis na nag-iimbestiga lang sa isang kaso. Ngunit dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya upang patunayan ang pagkakasala ni Takeshi, hindi siya madakip ni Saito at ng pulisya. Noong gabing yun, nakatanggap si Takeshi ng balita mula sa kanyang mga tauhan na ang tagagawa niya ng opium na si Megumi ay nakatakas sa kanilang base. Sa pag-aalala na baka masira ang kanyang negosyo, inutusan ni Takeshi ang kanyang tauhan, isang nagpakilalang Batesai na si Tatsuya, na hanapin ang kinaroroonan ni Megumi. Lumalabas na si Tatsuya ay ang samurai na nakaligtas sa labanan sa Kyoto 10 taon na ang nakalilipas, at siya rin ang samurai na nakahanap ng orihinal na espada ni Kenshin. Samantala, si Megumi, nakakatakas lang sa headquarters ni Takeshi, ay nagpas siyang magtago sa istasyon ng pulisya. Sa kasamaang palad, makalipas lang ang 1 minuto, natunton ni Tatsuya si Megumi sa lugar na yun, at nagsimulang patayin ang lahat ng miyembro ng pulisya. Si Megumi, na nakita ang nangyari, ay labis na natakot at nagpanik, kaya sinubukan niyang magtago sa isang silid at nilock ang pinto gamit ang isang stick. Matapos patayin ang lahat ng mga pulis, nagsimulang maglakad si Tatsuya patungo sa silid kung saan nagtatago si Megumi. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makatakas mula sa lugar sa pamamagitan ng pagsira sa bintana ng istasyon ng pulisya sa oras ng kaguluhan. Habang naglalakad si Tatsuya pauwi sa headquarters ni Takeshi, pinatay niya ang isa pang pulis at itinapon ang katawan nito sa may tulay. Si Kaoru, na nagkataong nandoon din sa lugar na yun, ay na-realize na ang gumawa ng pagpatay ay si Tatsuya, ang Batesai na tinutugis ng mga pulis. Si Kaoru, na walang ingat, ay itinutok ang kanyang kahoy na espada kay Tatsuya at nilayong labanan siya. Nabunyag na si Kaoru ay may personal na sama ng loob sa Batesai dahil ilang taon na ang nakakalipas, ang tunay na Batesai ay walang awang pinatay ang kanyang ama. Gayunpaman, madaling napabagsak ni Tatsuya si Kaoru gamit lang ang simpleng pag-atake. Sa kabutihang palad, si Kenshin, na narinig ang kaguluhan, ay tumakbo papunta sa kanila at nailigtas si Kaoru mula sa pag-atake ni Tatsuya. Nang makita ang bilis ng kanyang paggalaw, alam ni Tatsuya na ang taong nasa harap niya ay ang maalamat na Batesai na hinahanap niya. Nang aatakihin na sana ni Tatsuya si Kenshin, dumating ang mga pulis, kaya ginamit ni Kenshin ang pagkakataon na tumakas kasama si Kaoru. Pagkatapos noon, dinala ni Kaoru si Kenshin sa kanyang family dojo at nagpasalamat sa tulong nito. Sinabi niya kay Kenshin na ang dojo ay dating pinapatakbo ng kanyang ama, ngunit pagkatapos na patayin ni Batesai ang kanyang ama, ginawa ni Kaoru ang lugar bilang isang maliit na shelter. Noong nakaraan, ang shelter ay may ilang mga mag-aaral, ngunit dahil sa takot na dulot ng Batesai 6 na buwan na ang nakakalipas, ang shelter ay meron na lamang isang lalaking estudyante na nagngangalang Yahiko. Kinabukasan, isang grupo ng mga tulisan ang dumating sa dojo ni Kaoru at pinilit siyang ibenta sa kanila ang lugar. Mariing tumanggi si Kaoru na ibenta ito, dahil minana ng kanyang ama ang lugar, kaya matapang niyang pinaalis ang mga tulisan. Ngunit sa halip na makinig sa mga salita ni Kaoru, sinira ng mga tulisan ang mga gamit sa lugar na yon at lumikha ng kaguluhan. Sa kabutihang palad, bumalik si Kenshin sa lugar upang tulungan siyang pigilan ang mga tulisan. Kahit na walang armas at kailangang humarap sa maraming kaaway ng sabay-sabay, madali niyang natalo ang mga ito gamit lamang ang 2 patpat na kahoy upang mapatumba ang mga ito nang hindi napapatay ang sinuman. Matapos patumbahin ang karamihan sa mga tulisan, lumingon siya kay Kaoru at sinabing ipapakita niya ang fighting style ng isang Batesai. Pagkatapos ay humarap siya sa mga kalaban at binunot ang kanyang espada, handa na para harapin silang lahat. Ang lahat ng nasa lugar na yon ay nagulat nang sabihin ni Kenshin na siya ang kinatatakutan at maalamat na Batesai sa nakaraan. Kabilang na dito si Kaoru, na sa mga oras na yon ay natulala na lamang, nang nalaman niyang si Kenshin ang Batesai na matagal na niyang hinahanap, para maghiganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi nagtagal,
Ilang pulis ang dumating sa lugar at inaresto ang lahat ng lumikha ng kaguluhan, kabilang si Kenshin. Pagdating sa istasyon ng pulisya, si Kenshin ay pinanatili ng ilang sandali, bago dinala ni Saito sa harap ni Admiral Aritomo. Matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Saito, sa wakas ay nalaman na ni Admiral Aritomo na si Kenshin ang rebelding samurai na pumatay ng maraming tao upang maabot ang New Era, at magdala ng kapayapaan sa Japan. Hindi nagtagal, hiniling ni Admiral Aritomo kay Kenshin na tulungan silang patayin ang lahat ng sangkot sa paggawa ng opium. Ipinaliwanag niya na maaaring sirain ng opium ang buhay ng mga tao at ang kanilang bansa, kaya nais niyang lipulin ang lahat ng drug dealer hanggang sa mastermind. Sa kasamaang palad, tumanggi si Kenshin na isagawa ang gawain dahil ipinangako niyang hindi na muling papatay ng sinuman pagkatapos na makamit ang panahon ng kapayapaan. Nang marinig ito, kinuha ni Saito ang espada ni Kenshin at tinanong kung paano niya poprotektahan ang iba gamit ang isang espadang may baligtad na talim. Sumagot lang si Kenshin na kaya niyang protektahan ang mga tao sa paligid niya nang hindi pinapatay ang kanyang mga kalaban. Ilang sandali pa, hinamon ni Saito si Kenshin sa isang one-on-one duel upang patunayan ang kanyang mga salita. Matapos ang maikling labanan, pinigilan silang dalawa ni Admiral Aritomo, at hiniling kay Saito na palayain na si Kenshin dahil tanggap na niya ang kanyang desisyon na huwag nang pumatay ng iba. Sa kabilang banda, si Megumi, na ilang araw nang tumatakbo para takasan ang mga tauhan ni Takeshi, sa wakas ay tuluyan ang nakatakas at aksidenteng nakilala si Yahiko. Habang umiiyak, hiniling niya sa bata na iligtas siya at itago sa kanyang lugar. Kasabay nito, si Kenshin, nakakalabas lang mula sa police station, ay nalaman na naghihintay si Kaoru sa kanya sa harap ng istasyon. Alam niyang walang mauuwian si Kenshin, kaya niyaya niya itong bumalik sa kanyang dojo. Kahit na alam na ni Kaoru na si Kenshin ay si Batasai, na minsang pumatay sa kanyang ama, gusto niyang suklian ang lahat ng kabutihang ginawa nito. Narealize ni Kaoru na pinagsisihan na ni Kenshin ang kanyang mga ginawa, at ipinakita rin ang kanyang intensyon na magbago upang maging mas mabuting tao. Pagdating sa dojo, sinabi ni Kaoru kay Yahiko na si Kenshin ay maninirahan na sa kanila mula sa araw na yon. Samantala, si Megumi, na tinulungan ni Yahiko, ay nagpakilala kay Kenshin at Kaoru. Nang gabing yun, inanyayahan ni Kaoru sina Megumi at Kenshin na maghapunan sa isang tavern habang nag-uusap. Hindi man magaling mag-express ng nararamdaman si Kenshin, masaya siyang kabilang na siya ngayon sa isang pamilya, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Hindi nagtagal, dumating si Takeshi kasama ang kanyang mga tauhan upang makilala si Kenshin, pagkatapos nilang malaman na siya ang dating Batasai. Hiniling niya kay Kenshin na magtrabaho bilang kanyang bodyguard habang nagbibigay sa kanya ng pera. Gayunpaman, tinanggihan ni Kenshin ang alok dahil ayaw niyang masangkot sa isang mafia tulad niya. 盗賊団を捕らえてみれや覚えろや生きることを Hindi nagtagal, pagkatapos tanggihan ni Kenshin ang alok ni Takeshi, dumating ang isang binata na nagngangalang Sagara Sanosuke, na may dalang malaking espada upang ialok ang kanyang sarili bilang bodyguard ni Takeshi. Si Sagara ay isang ex-convict na kakalabas lang sa bilangguan, at nagnanais na magtrabaho kay Takeshi para kumita ng malaking pera. Hinamon pa nga niya si Kenshin sa one-on-one duel para patunayan ang kakayahan niya kay Takeshi. Himura Battosai-san yo. Nang marinig ito, lumabas sina Kenshin at Sagara sa diner para hindi sila magdulot ng kaguluhan. Sa tulay ng lungsod, sinimulan ni Sagara na ilabas ang kanyang unang pag-atake sa pamamagitan ng pag-swing ng kanyang mahabang espada sa kanya. Ang nakapagtataka, hindi man lang nagtangka si Kenshin na lumaban, at umiwas lang sa pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, natapakan ni Kenshin ang espada ni Sagara, at tinanong si Sagara kung ang isang magaling na fighter na tulad niya ay talagang gustong magtrabaho para sa isang tulad ni Takeshi. Ang tanong na ito ay nagpatahimik kay Sagara, bago niya tuluyang hininto ang laban nila ni Kenshin at nagpas siyang huwag nang magtrabaho para kay Takeshi. Kinagabihan, si Tatsuya, na obses sa pagiging isang Batasai, ay muling gumawa ng krimen nang patayin niya ang mga tulisan na umatake sa dojo ni Kaoru noong isang araw. Kinabukasan, si Saito at ang mga pulis, na nahanap ang mga bangkay ng tulisan, ay sinimulan ng imbestigahan ang kaso.
Sa parehong oras na yun, si Kenshin, na nagkataong nasa parehong lugar na yun, ay nakakita ng isang dalagang umiiyak sa pagkamatay ng kanyang pamilya sa massacre. Ang insidenteng yun ay nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraan, nang ang kanyang dating asawa na si Tomoe Yukishiro, ay nakaranas ng kaparehong bagay na yun. Maraming taon na ang nakakalipas, pinatay ni Kenshin ang isang grupo ng mga samurai na mga taga-suporta ng partido ng Shogun, at isa sa mga samurai na pinatay niya noong panahong yun ay ang mapapangasawa sana ng kanyang asawa. Ang samurai na yun ang unang taong nakasugat sa mukha ni Kenshin, at ang pangalawang taong gumawa sa pangalawang sugat niya ay ang kanyang asawa. Sa tuwing naaalala niya ang mapait na pangyayaring yun, palagi niyang kinukwestiyon kung nararapat ba ang massacre na kanyang ginawa para mahanap ang kapayapaan. Ito rin ang nagtulak kay Kenshin na lisanin ang kanyang madilim na nakaraang buhay, at ihinto ang pagiging isang cold-blooded batasay. Sa kasalukuyan, si Kenshin ay nagsisimula ng magkaroon ng normal at mapayapang buhay kasama sina Kaoru, Megumi, at Yahiko. Determinado si Kenshin na palagi silang poprotektahan, at maging ang mga taong nakapaligid sa kanya para makabawi sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya sa nakaraan. Isang araw, ang mga residente sa paligid ng dojo ni Kaoru ay pumunta sa kanyang lugar, at humingi ng tulong upang pagalingin ang kanilang may mga sakit na kapamilya. Hindi pa batid kung ano ang sanhi nito, ngunit ang ilan sa mga residente sa distrito ay nagsimulang magkasakit ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, si Kenshin at ang iba ay sumugod para tumulong, sa pamamagitan ng pagtulong na alisin ang lason sa kanilang mga katawan. Ang babaeng si Megumi, isang medical expert, ay nagbigay ng mga direksyon kina Kenshin at Kaoru na magsagawa ng detoxification treatment para sa bawat pasyente doon. Si Sagara, na nasa distrito din sa mga oras na yun, ay nagpasyang tumulong din sa kanila. Sa huli, ang mga residente ay unti-unti nang gumaling mula sa sakit, salamat sa tulong ni Megumi. Nang ma-curious si Kenshin, sinubukan niyang tanungin si Megumi kung ano ba talaga ang nangyari sa mga taong bayan. Pinaalam ng babae na si Takeshi at ang kanyang mga tauhan, ay nilason ang pinagmumulan ng tubig ng mga residente sa distrito. Dahil dito, maraming tao ang nakakaranas ng pagkalason pagkatapos uminom ng tubig mula sa mga pinagkukunan, na kontaminado ng mga mapanganib na gamot. Pagkatapos ay ibinunyag ni Megumi na siya ang nag-iisang anak ng isa sa mga iginagalang na pamilya na magaling sa medisina sa lungsod. Ngunit matapos mamatay ang kanyang buong pamilya sa digmaan sa panahon ng revolusyon, si Megumi, na nag-iisa na lang, ay nagpasyang magtrabaho kay Takeshi para mabuhay. Nagtrabaho si Megumi bilang tagagawa ng opium at kabit ni Takeshi, habang si Takeshi naman ay nagpapatakbo ng kanyang ilegal na negosyo. Dahil sa opium na malaya niyang ipinakalat sa black market, maraming tao ang nagkaproblema. Marami sa kanila ang nagkaroon ng opium addiction, at halos lahat sa kanila ay namatay dahil hindi sila nakakuha ng tulong. Matapos marinig ang kwento ni Megumi, naalala ni Kenshin ang gawaing ibinigay sa kanya ni Admiral Aritomo, at patuloy na iniisip ang paghihirap ng mga Hapones na dulot ng kasakiman ni Takeshi. Matapos isaalang-alang ang maraming bagay, nagpasya si Kenshin na pumunta sa headquarters ni Takeshi, at tulungan ng pulisya na mahuli ang drug lord. Nang papaalis na si Kenshin sa dojo, nalaman ni Sagara na susugudan ni Kenshin si Takeshi, kaya inalok niyang tutulungan siya. Bago sila umalis, biglang tumakbo si Kaoru para tawagin si Kenshin, at sinabing umalis na si Megumi sa dojo. Sa sulat na iniwan ni Megumi, balak niyang pumunta sa headquarters ni Takeshi ng mag-isa at direktang patayin siya. Sa kabilang banda, dumating na si Megumi sa headquarters at winelcome naman siya ni Takeshi, dahil sa palagay niya ay gusto niyang magtrabahong muli para sa kanya. Ngunit nang lapitan siya nito, kumuha si Megumi ng kutsilyo at inatake siya. Sa kasamaang palad, nagawa siyang pigilan ng mga tauhan ni Takeshi, at nakatanggap ng ilang malalakas na sampal mula sa kanya. Hindi nagtagal, nalaman ni Takeshi na dumating sina Kenshin at Sagara sa kanilang base, na may layuning iligtas si Megumi. Dahil dito, pinakilos ni Takeshi ang lahat ng kanyang mga tauhan upang labanan sila, dahilan para magkaroon ng isang matinding labanan. Lumaban sina Kenshin at Sagara gamit ang lahat ng kanilang makakaya, at napabagsak ang ilan sa mga kalaban ng sabay-sabay gamit lang ang ilang pag-atake. Pagkatapos ng matinding labanan, nagawa ni Kenshin na patumbahin ang mga tauhan ni Takeshi gamit lamang ang isang mapurol na espada.
Pagdating sa headquarters ni Takeshi, kinaharap ni Kenshin at Sagara ang dalawang mabigat na fighter, sina Monster Naoya at Quadro Alas. Naging matindi at tense ang kanilang laban, hanggang sa tuluyan ng natalo ng dalawa ang kanilang kalaban. Pagkatapos nito, sumugod sina Kenshin at Sagara sa opisina ni Takeshi upang iligtas si Megumi, na kasalukuyang hostage ni Takeshi. Sa kasamaang palad, pagdating nila sa harap ng opisina, sinalubong sila ng tuloy-tuloy na bala mula sa machine gun na inihanda ni Takeshi. Sa kabutihang palad, nagawa ni Yahiko na makipag-ugnayan sa pulisya upang matulungan ni Saito sina Kenshin sa pagharap sa grupo ni Takeshi. Gamit ang stratehiya at pag-atake na idinirekta ni Saito, sa wakas ay nahuli na nila si Takeshi at ang kanyang mga tauhan sa lugar na yun. Habang sinisecure ni Saito ang drug lord, sina Kenshin at Sagara naman ay sumugod sa silid kung saan nakakulong si Megumi upang palayain siya. Nang mabuksan ang kanyang bibig, sinabi ni Megumi kay Kenshin na pumunta si Tatsuya sa dojo at dinukot si Kaoru. Dito nabunyag na ang layunin ni Tatsuya sa pag-hostage kay Kaoru ay upang mapukaw ang galit ni Kenshin, para mapilitan siyang maging si Batesai tulad ng dati. Nang walang sinasayang na oras, sumugod si Kenshin sa lokasyon kung saan nakakulong si Kaoru ayon sa mga instruksyong iniwan ni Tatsuya. Pagdating ni Kenshin sa lugar, inatake siya ni Tatsuya gamit ang espada na ginamit niya noon para pumatay ng maraming tao. Sa panahon ng laban, sinubukan ni Tatsuya na galitin si Kenshin upang bumalik siya sa pagiging isang tunay na Batesai. Gumamit pa nga siya ng ipinagbabawal na teknik upang maparalisa ang baga ni Kaoru, dahilan para mapilitan si Kenshin na lumaban ng seryoso. Sinabi sa kanya ni Tatsuya na upang mailigtas si Kaoru, kailangan niyang patayin siya, at ibig sabihin nito ay dapat niyang sirain ang pangakong ginawa niya sa kanyang asawa 10 taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, si Kenshin ay walang ibang choice kundi sirain ang kanyang pangako, at sinimulan ng pakikipaglaban kay Tatsuya ng buong lakas. Pagkatapos ng matinding laban, si Tatsuya ay nagsimula ng makorner at malubhang na sugatan, kaya ginamit ni Kenshin ang pagkakataon na patayin siya. Ngunit nang ipihit ni Kenshin ang side ng kanyang espada at handa nang hiwain ang katawan ni Tatsuya, sumigaw si Kaoru at hiniling na wag niya itong gawin. Natatakot siya na baka bumalik ang pagiging Batesai ni Kenshin, kaya nakiusap siya na wag patayin si Tatsuya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas pinili ni Tatsuya na wakasan ang sarili niyang buhay gamit ang kanyang espada, upang hindi na gumana ang kanyang ipinagbabawal na teknik kay Kaoru. Pagkatapos nito, binuhat ni Kenshin ang walang malay na si Kaoru, at umalis na sa lugar. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagkamalay na si Kaoru at nalaman na si Kenshin ay wala sa tabi niya. Natatakot siya na baka iwan siya ni Kenshin, at bumalik ito sa madilim na buhay tulad ng dati. Gayunpaman, nang malaman ni Kaoru na lumabas lang si Kenshin para bumili ng mga pagkain sa palengke, nakaramdam siya ng labis na pasasalamat at kasiyahan. Mula noon, namuhay sila ng mapayapa sa dojo kasama sina Megumi, Sagara at Yahiko, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.